1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 7. Verse 1, Unto the angel of the church of Ephesus, write these things, saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. To kayo po. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them that are here. And thou hast tried them to shade their apostles, that are not, and hast found them liars. And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. 6. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the wicked, which they have chosen. Verse 7, altogether ready, read. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli sa umagang ito, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. At sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Dalangin ko po sa umagang ito, kayo po siyang patuloy na kumilos gumawa sa aming kalagitnaan. Ipaunawa mo pong patuloy sa amin ang iyong pong banal na salita, ang iyong pong kalooban. Tulungan po kami na patuloy namin itong may apply sa aming pong buhay. Na kami po, bilang kami ay iyong mga anak, ay makita sa amin ang pagbabago, makita sa amin ang pagsunod sa iyong mga utos. Salamat po, Ama, na kami po ay minarapat mo po na muli makarating dito sa inyong pong bahay-sambahan at ikaw ay aming masamba, mapaglingkuran. Salamat sa buhay na iyong pinahiram sa amin. Salamat sa kalakasan, kalusugan, sa pag-iingat at sa lahat ng mga biyaya na hindi na po namin mabilang pa sa aming pong mga buhay. Tunay na ikaw ay tapat at dakila at makapangyarihan. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. Gamitin mo po kami upang patuloy na may bahagi ang katotohanan, ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay tanging kay Kristo Jesus lamang po, na ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, na siya po ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ama, muli, itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mga po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, welcome Falseso family. At muli nakakasama po kayo. And then welcome Partible family. So kompleto po ang Partible. And then sa lahat po ng mga naririto, salamat po sa inyo lahat na kayo po ay nagpapatuloy. At ngayong umaga po mga kapatid, verse 7, tingnan po muna natin ang verse 7. Sana kayo po lahat ay handa na, no? At sabi po dito sa verse 7, tingnan nyo po ang inyong mga Bible, He that hath an ear. Say amen kung may mga tainga. So sabi po dito na talagang siya na may pakinig. So wala namang bingi dito. Tama po ba? Mayroon bang bingi dito? So, and then sabi po dito, may tainga o yung may mga pandinig ay makinig. So sana ay handa po tayo para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sana talagang excited po tayo. At talagang sasabihin ko po sa inyo, nung Webes na sa prayer meeting, kasi nung prayer meeting po, ang naging topic, ang preaching ay Revelation chapter 1 at ang title is John the Beloved.
So, gumagawa pa lamang ako ng mensahe noong Thursday, nag-iisip na ako, ano ba yung preaching sa Sunday? So, ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. So, talagang hindi naman po talaga dapat mawala ng mensahe kung talaga mag-aaral. So, yun po. Kaya ito, binigay sa akin ng Panginoon na sinabi, di sunod mo na chapter 2. Kaya nandito po tayo ngayon sa chapter 2. Kaya mga kapatid, makinig po tayo sapagkat ito po ay mensahe ng Panginoon ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So mga kapatid, this morning, ang title po ng mensahe ng Diyos, ito pong verse 4, Thou hast left thy first love. Sana dito wala nang iiwan. Yun. Diba? Sana talaga. Masakit mo iwan. So mga kapatid, mga minamahal, naranasan mo na bang iwan? Naranasan mo na bang ikaw ay iwan ng iyong minamahal? Okay lang pag hindi kayo. Okay lang kung hindi kayo. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesus na Thou hast left thy first love. So iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So ito po ay tunay na napakasakit sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. Na talagang dito po sa mga talatang ito, the Lord Jesus Christ, mga kapatid, mga minamahal, tells us, sinasabi ng mga talatang ito, Thou hast left thy first love. So sinasabi po dito that He hates those believers. So, nagagalit ang Diyos, hindi natutuwa ang Diyos, ang Panginoong Jesus, sa mga mananampalataya, sa mga anak niya na nang-iwan ng ministry. He hates those believers who left the ministry. Mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristiyano ngayon iniiwan ang ministry. Maraming Kristiyano ngayon pinapabayaan ng pagsamba. Maraming Kristiyano ngayon pinapabayaan ng prayer meeting. Wala bang halaga sa atin ang ministry? Maraming Kristiyano ngayon, dati nagsusulwining, hindi na nagsusulwining. Dating umaawit sa choir, ngayon ay wala na sa choir. Dating nagtuturo sa Sunday school, ngayon ay hindi na nagtuturo. Wala pang halaga ang ministry. So mga kapatid, mga minamahal, Thou hast left thy first love. So the Lord Jesus Christ hates those believers who left the ministry. So hindi natutuwa ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, doon sa mga nangiiwan ng gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ito akin. Itong Jesus Christ Bible Baptist Church, hindi ito akin. Hindi rin ito kay Brother Edwin, hindi rin ito kay Brother Jason. Ito po ay sa Panginoon na ipinagkatiwala sa ating lahat. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sabi nga doon sa nakita ko sa Facebook, you can graduate without leaving the ministry. Pero dahil sa pag-aaral, maraming iniwan ang ministry, iniwan ang mga kabataan, iniwan ang mga mananampalataya ang ministry. Tunay naman po yun, you can graduate without leaving the ministry. Salamat, nandiyan si Sister Cyrene, na talagang kahit maraming iniintindi, maraming inaaral, puyat sa school, pero ma-attend pa rin ng prayer meeting. Diba? Salamat, nandiyan din si Brother Andrew, yung kanyang papa o ang kanyang daddy, na kahit pagod sa trabaho, ang daming pinupunta, malalayo, nakakarating ng Tuwi, nakakarating ng Nasubo, kung saan-saan. Pero pagdating ng prayer meeting, nandyan. So mga kapatid, you can graduate without leaving the ministry. You can work without leaving the ministry. You can work without leaving the ministry. Pwede ka magtrabaho. Ayan, nandyan si Ate Ruth ngayon. Mahal yan po yan, pero salamat, nandyan. Alam po ba? So hindi pala po yan. Hindi pala po yan. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, you can work. Pwede naman tayo magtrabaho without leaving the ministry. Kaya nga, wala tayong magagawa kung talagang ikaw ay seaman. Katulad ni Brother Alvin. Talagang, yan po ay ilang barko yan. Ilang barko. Ilang buwan yan sa barko. Diba? 6 months, 7 months. So kaya wala tayong magagawa kung hindi natin siya makakasama dito. Pero mayroon pong ibang trabaho po. Ito naman ay nandito din lang sa atin. You can work without leaving the ministry. Na hindi mo iniiwan, hindi mo pinababayaan ang ministry.
So mga kapatid, mga minamahal, yan, salamat nga po dito ngayon si, di ba? Si Brother Jason, nagkatiyanig, nagtatricycle, o nagtatrabaho na pagtatricycle. Ninong ni Brother Andrew, tama ba? So, nag-bless naman sa Ninong. Malapit na Pasko. Sisilip na bukas si Marichan. Diba? So, akanto namin bukas si Marichan. So mga kapatid, yun po yung mga example natin na talagang sila po kahit sila pinagtatrabaho, hindi nila iniwan ang ministry. Hindi nila pinabayaan ang prayer meeting. Sila po ay umaattend ng Sunday maghapon. You can work without leaving the ministry. So the Lord Jesus Christ hate those believers that collapse the ministry. So hindi natutuwa, nagagalit ang Diyos, ang Panginoon Jesus, doon sa mga iniiwan, pinapabayaan ng ministry. Ang daming ganyan ngayon. Mga mananampalataya, anak ng Diyos, nagsasabing ligtas, pero walang oras panahon sa pagsama. Walang oras panahon sa pagbabasa ng Bible. Kaya mga kapatid, mga minamahal, malinaw po sinabi po dito ng ating Panginoon Jesus na talagang I have somewhat against thee. Ako'y mayroong laban sa iyo. So ibig sabihin talagang hindi natutuwa. Nagagalit ang Panginoon Jesus. Ako'y mayroong laban sa iyo. Thou hast left thy first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana manatili tayong naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Manatili tayong naglilingkod. Huwag nating pabayaan ang ministry. Kasi talo ba tayo kung tayo maglilingkod kay Kristo? Talo ba tayo kung tayo nasa ministry? Advantage nga po ito eh. Ang aking nakikita dito, kung ikaw ay nag-aaral at ikaw at the same time ay nasa ministry, advantage yan. Amen po ba? So lahat tayo, advantage natin na tayo ay nasa ministry sapagkat ang ministry, ito po ay magbibigay sa atin ng encouragement, ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan spiritual upang ang mga pagsubok sa mundong ito, ang mga problema sa mundong ito ay ating mapaglabanan at mapagtagumpayan. So mayroong mga kabataan ngayon, mababa lang ang grade sa school, umiiyak na. Mababa lang ang grade sa school, nadidepress na. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay mayroong courage na harapin ang mga pagsubok, yan po yung ating advantage sapagkat tayo ay nasa ministry. Ito po ay pribilehiyo. So you can survive and succeed without leaving the ministry. Pwede ka namang makasurvive. Ang iba talagang iniwan ang ministry, trabaho ng trabaho, para bagang kung hindi sila magtatrabaho, hindi sila makakasurvive. Pero ang katotohanan, si Kristo ang dahilan bakit tayo nakakasurvive. Si Kristo ang dahilan bakit tayo kumakain. Si Kristo ang dahilan bakit tayo malakas. So mga kapatid, you can survive and succeed without leaving the ministry. Tingnan po natin ang ating po mga talata sa Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po ng Bible, but seek ye first, tayo nga sabay-sabay, ready, go. But seek ye First the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin ang Diyos, unahin ang ministry. Kaya talaga mga kapatid, advantage na kapag ikaw ay nasa ministry, sapagkat all these things, ang pangako ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Bakit mayroong mahirap na Kristyano sapagkat pinabayaan ng ministry? Bakit mayroong mga Kristyano parang talagang hirap na hirap sa buhay sapagkat hindi na umaattend ng pagsamba? Pinabayaan ng pagsamba. Ang utos sa atin sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So mga kapatid, yun ang utos. Huwag iiwan ang ministry. Oo, busy ka na sa trabaho, pero bakit may mga Kristyano na talagang nagtatapat sa pagsamba? Bakit may mga Kristyano nangangaral pa rin ng salita ng Diyos sa kabila na sila ay busy, sa kabila na marami silang ginagawa, nandito pa rin sila at nagpapaawit?
Amen po ba? So mga kapatid, you can survive and succeed without leaving the ministry. You can work without leaving the ministry. And you can graduate without leaving the ministry. Hebrews chapter 6, verse 10. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng mga salita ng Diyos, ng mga mensahe ng Panginoon. Ang sabi po dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So hindi kailanman lilimutin ng Diyos ang ating mga ginawa. Sa langit ay walang engineer. Sa langit ay walang DPWH. Amen po ba? So walang DPWH doon. Hindi itatanong kung ilang tulay, ilang flood control ang yung pinagawa. So hindi itatanong magkano ang naipon mo sa bangko. Diba? Hindi itatanong kung ilan ang sasakyan mo. So ang titingnan sa langit, hindi ko sinabing pabayaan nila ang inyong trabaho. Pero huwag nating pababayaan ang ministry. Kapag pinabayaan natin ang ministry, lumalabas, mas mahalaga ang trabaho, mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa ministry, kaysa sa Diyos. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Kung dahil sa ating pag-aaral kung bakit mawawala tayo sa ministry, ibig sabihin, mas mahalaga ang pag-aaral kaysa kay Kristo, kaysa sa Diyos, kaysa sa ministry. Amen? So kung tayo po ay nawala sa ministry dahil sa ating trabaho, ibig sabihin, ipinagpalit. Ang sakit naman, pinagpalit. Diba? Naranasan mo na bang ipagpalit ka? Masakit bang ipagpalit ka? So mga kapatid, mga minamahal, yun po ang katotohanan. Kung dahil sa ating trabaho, mawawala tayo sa ministry, hindi natin magagampanan ang ating ministry, na tayo mapapabayaan natin ang pagsamba, katotohanan na ipinagpalit natin ang Diyos sa ating trabaho. Katotohanan, mas mahalaga ang trabaho kaysa sa Diyos sa ating Panginoong Jesus. Sa mga kapatid, ang sabi po dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed towards His name. So yung po ating ginawa para kay Kristo, ito ang hindi lilimutin ng Diyos. At kailanman, hindi ito lilimutin ng Diyos. Dito sa mundo ito, oo, nagsisikap ka sa trabaho. Talagang ibinibigay mo ang the best mo sa trabaho. Ibinubus mo ang iyong lakas, oras, panahon para sa trabaho. Pero, once na ikaw ay nagkamali, isang beses ka lang magkamali, lahat iyan ay burado. Kalilimutan niya ng company. Ano po ba? So mga kapatid, pero sa Diyos, yung ating mga ginagawang ito, kailanman ay hindi lilimutin. You can work without leaving the ministry. So mga kapatid, mga minamahal, Jesus Christ tells us that He hates those believers who left the ministry. Hindi natutuwa ang Panginoon. Nagagalit ang Diyos kapag iniwan, pinabayaan ang ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin dito, tayo po'y manatili sa ministry. Pangalawa, ang sabi po dito sa verse 2, I know thy works and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them, which are evil, and thou hast tried them, which say they are apostles and are not, and hast found them liars. So pangalawa mga kapatid, the Lord Jesus Christ tells us that He hates those believers who labor not for the ministry. Hindi po natutuwa ang Panginoon kung tayo nandito sa bahay sa simbahan na tayo ay walang ginagawa sa Panginoon. Hindi natutuwa ang Panginoon Jesus kung wala tayong ginagawa para sa ministry. Amen po ba? So, sa company, di ba kaya nag-hire ng company? Gusto nila mapakinabangan. Gusto nila magtrabaho. Yun po sa company. Hindi sila mag-hire kung hindi kailangan at hindi sila mag-hire ng tamad. Hindi sila tatanggap ng tamad. So mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ tells us that He hates those believers who labor not for the ministry. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 12, verse 1 and 2. Tingnan niyo po.
Ano sabi po dito? Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So tayo pong lahat dito ay binigyan ng gift. Hindi natin pwedeng sabihin walang ibinigay sa akin. Hindi ako pwedeng magamit dyan. Wala akong talento. Ang sinasabi po ng mga talata ng salita ng Diyos, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. And then verse 4, sabi po dito, now there are diversities of gifts but the same Spirit. So mga kapatid, sa ating lahat ay meron pong gift or talent na ibinigay. Kaya mga kapatid, saan mo gagamitin yung talent na mayroon ka? Saan mo gagamitin yung boses na mayroon ka na ito ay binigay sa iyo? Ang buhay na ito, ang lakas na ito ay pahiram sa atin. Saan mo yung gagamitin? Ito po ay gift. Ito po yung talent na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So lahat tayo may talent, lahat tayo may gifts. So mga kapatid, ang nais ng Diyos, ikaw tayo ay mag-labor, mag-work sa ministry. Magkaroon tayo ng bahagi sa ministry. Hindi natutuwa ang ating Panginoon Jesus kung hindi tayo magiging kapakipakinabang sa ministry. Kaya mga kapatid, ang tanong, saan mo gagamitin yan? Ang ganda ng boses mo. Pero ang inaawit mo, awitin makamundo. Ang ganda ng boses mo, malinaw ang boses mo, pero sigaw ka lamang na sigaw doon sa labas. Nag-cheer ka doon, di ba? Ang galing mo mag-cheer. So saan mo gagamitin ang iyong lakas? Ang ating lakas na ito ay pahiram. Hindi ito para lamang sa trabaho. Maraming Kristiyanong ganyan ngayon. Trabaho, trabaho, trabaho at ang dahilan, bakit hindi maka-attend ng linggo ng pagsamba? Pagod sa trabaho. That's wrong. Mali po yun. Sana yung ating lakas ay ating pinapahiram, pinapagamit sa Panginoon. Kaya nga po sabi pa ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So always abounding in the work of the Lord. So tayo dapat sumasagana sa gawain ng Panginoon. So dapat, ibig sabihin, gumagawa tayo, meron tayong bahagi sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon Jesus. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, dito sa lupa, tatanggap ka ng award, ng medal, ng trophy, panglupa lang yan. Hindi yan gagantihan doon sa itaas. Uy, dahil ikaw ay champion dito, di ba? Ay ito yung crown mo. No. So mga kapatid, mga minamahal, mali na po sinabi dyan, always abounding in the work of the Lord. Kaya sana tayo po ay talagang magkaroon ng bahagi. I pray, ako po ay nagpe-pray na mga kalalakihan dito ay matrain din sa pag-preach. At plano ko nga itong mga kalalakihan ito ay bigyan ko ng isang talata sa Bible o Brother Edwin sa Isaiah 40 verse 31 pa yun. So ikaw, gawa mo yan ng preaching, gawa mo ng title, gawa mo ng points yan. So and then pakita mo sa akin. And then kapag nakita ko, okay, Brother Edwin, ikaw sa prayer meeting, banat. Si Brother Jason, Brother Jason, ito ang iyo, Hebrews 10:25, gawa mo ng puntos yan, ng title. Di ba? Kapag napag-aralan ko, okay, sige, ikaw sa Sunday afternoon. So, and then, nandito din si Brother Andrew, yan. Di ba, Brother Andrew? Huwag kang tumungo. Dapat ang mga kalalakihan dito ay natitrain. So, pag-pray nyo po na talagang magkaroon po tayo dito ng mga men na makakapag-preach po dito every Sunday, every prayer meeting. Bakit, Pastor? Iiwan mo na ba kami? So, yun po mga kapatid, mga minamahal. Then, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ano po ang sabi po ng Bible? Sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Tayo po ay nakaharap kay Kristo. Tayo po ay magbibigay sulit sa Kanya. So ano ang ating susulit kay Kristo? Kung hindi tayo gumawa sa ministry, kung wala tayo naging bahagi sa ministry, kung hindi tayo naging kapakipanabang sa ministry,
So ano ang ating isusulit sa Kanya? Individual po tayong haharap sa Kanya. Individual ang pagbibigay ng award. Kaya mga kapatid, ang sabi po, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Tayo po, kung tayo mayroong ginawa para kay Kristo, tayo naglingkod kay Kristo, nagpagamit sa ministry, pagdating natin sa langit, pagharap natin sa Diyos, ay tatanggap tayo ng reward. Tatanggap tayo ng crown. Crown of life, crown of rejoicing, crown of righteousness, crown glory, and then incorruptible crown. So ano yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon? So and then sabi po dito, the things done in His body according to that He had done, whether it be good or bad. Kaya mga kapatid, mga minamahal, inaasahan sa atin ng Panginoon na tayo ay patuloy na magpapagamit sa ministry. Patuloy tayong maglilingkod sa Diyos kay Kristo no matter what. Yun po yung inaasahan sa atin po dito. So, mga kapatid, katotohanan na meron po ngayong mga mananampalataya, some believers are not laboring or working in the ministry, but the worst thing is they are trying to destroy the ministry. Mga kapatid, ito po ay hindi atin, ipinagkatiwala ito sa atin. Kaya ito po, ang ministry ito, maaaring hindi man tayo magamit sa ministry, ayaw man natin magpagamit sa ministry, ayaw man natin maglingkod sa Diyos kay Kristo, ang gawain ay magpapatuloy. Mananatili ang church. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So mga kapatid, kahit iwan natin ang ministry, wala tayong ipagmamalaki. Hindi tayo kawalan kung tayo ay aalis sa ministry. Hindi tayo kawalan kung hindi na tayo maglilingkod kay Kristo. Hindi tayo kawalan kung tayo ay aalis dito sa Jesus Christ Bible Baptist Church. Hindi tayo kawalan. Ang sabi po doon, in the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ang ministry, wala man tayo dito, ito po ay magpapatuloy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, there are some believers who are not laboring, working in the ministry, but the worst thing is they are trying to destroy the ministry. They are trying to discourage those in the ministry. Kaya mga kapatid, sana lahat tayo dito ay nagiging encouragement sa isa't isa. Amen po ba? Na sana kapag nakita tayo ng ating kapatid, nahahangon ang ating kapatid, ay, nagpapatuloy si kapatid, ako din magpapatuloy. Ay, si kapatid ay naglilingkod, ako rin ang maglilingkod. Pero ganun pa man, sana hindi tayo nakatingin sa tao. Dapat looking unto Jesus po tayo. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. 1 Timothy chapter 4 verse 12, Brother Edwin, bakit tingnan nga natin? So, dapat tayo po ay nagiging encouragement. Sabi po dito, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. So tayo po ay sana nagiging mabuting halimbawa ng ating kapwa mananampalataya. Saan? Sa ating pananalita. Kapatid, mag-ingat sa ating pagsasalita. Bago tayo magbitin ng ating mga sasabihin, isipin muna natin ang 10 beses kung ito ba ay maganda, ito ba ay hindi makakasakit, ito ba ay hindi makakasira sa kanilang pananampalataya, ito ba ay hindi makakapagpahina sa kanilang pananampalataya. Kaya be thou an example of the believers in word. So inaasahan sa ating tayo po ay magiging encouragement. Amen po ba? So yun po mga kapatid, and then sabi po dito, in conversations sa ating buhay, dapat talaga tayo po yung ating kinikilos ay nakikita tayo talagang nagbago. Sabi nga kanina, I've been changed. Diba? Kaya dapat I've been changed. Hindi yung sabi ni Ate Ruth, nagbabago-baguhan. Diba? So dapat talaga I've been changed.
By your glory, I will change. Makalilan, tama na. So dapat talagang nagbago. Therefore, if anyone be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. So mga kapatid, mga minamahal, yung buhay natin dapat nagiging maayos at nagiging encouragement tayo, nagiging example po tayo. And then sabi pa dito, in charity, in spirit, in faith, in purity. Kaya mga kapatid, some Christians are discouragement. Those in the ministry. Or discouraged, they discourage those in the ministry. Kaya sana tayo po ay nagiging encouragement. Some believers are not laboring or working in the ministry, but the worst thing is, they are trying to divide the ministry. Nagkakaroon pa ng division. Ang gusto pa ay masira ang ministry, talagang hatiin ang ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dito po tayo maghahanap ng kakampi. Kasi yung po ay division. Ang gusto ng Diyos sa atin ay nagkakaisa. Huwag mo sasabihin, ay, ito lang yung aking kakampi. Hindi ganon. Diba? Ay, wala na akong kakampi. Hindi po. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo ay nagkakaisa. Amen? Kaya sabi po ng Psalms 133 verse 1, tingnan po natin. Psalms 133 verse 1. So the Lord Jesus Christ wants to see us united. Sabi po dito, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Katulad sa isang tahanan, di ba Brother Arvin? Gusto mo sa mga anak mo ay talaga nagkakaisa, kayo ay nagkakaisa bilang kayo ay partly family. Tama ba? So mahirap yung na kayo-kayo na nga pamilya tapos batak-batak pa. So ganun din po dito. Dapat ay nagkakaisa. Ay dito sa Matanggihan, tatatlo-tatlo na nga ito, tapos, di ba, mahirap naman yan. Hindi pa magkasundo, ano? Diba? So, yun po. So, mga kapatid yan, katulad ng parseso, 4 sila. So, dapat talaga nagkakaisa. Amen? So, ayaw po ng Diyos ng Panginoon Jesus yung divided. Ayaw po ng Panginoon yung division. And then Ephesians chapter 4 verse 3 and 13. Ephesians chapter 4 verse 3 and 13. Ang bilis matatapos na tayo. Verse 3. Endeavoring to keep the unity. Nagkakaisa ba si Aaron? Sayang nga. Ano? To keep the unity of the Spirit in the bond of peace. And then verse, ano ba? 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang nais ng Diyos, pagkakaisa. Pero muli, ipapaalala ko po sa inyo, hindi po tayo pwedeng maging united sa sinasabi nilang one world religion. Hindi po tayo makikisa doon sa one world religion. Amen po ba? Kasi nga po, iba ang kanilang turo. So, iba ang kanilang turo. So, sila yung dapat maakay natin dito, tanggapin nila si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, na si Kristo ay tunay na Diyos, at ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Kristo, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Yun ang kanilang kailangang tanggapin. Yung kung ano talaga ang turo ng salita ng Diyos. Pero kung hindi nila yung matatanggap, hindi tayo pwedeng makiisa sa kanilang itinutulak na one world religion. Kaya yung sinasabi ng economical, so yun po yung mga pagsasama-sama ng mga iba't ibang religion. So hindi po tayo po. So mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ hate those believers who labor not for the ministry. And then next, Revelation chapter 2 verse 6. Revelation chapter 2 verse 6. Sabi po dito sa verse 6, but this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. So malalim
ang sa Tagalog, yung salitang hates po dito, talagang kinapupuutan ko naman. So, ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuutan ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuutan ko naman. So, talagang yung salitang hates, talagang ito po ay hindi maganda. Hindi natutuwa, talagang galit ang Diyos, napupuot ang Diyos. So, last po mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ hate those believers who love the word and not the ministry. Love the word and not the ministry. Ano ba itong Nicolaitans? Ano itong Nicolaitans? Alam niyo po, ang Nicolaitans, ito po ay early sect. Ito po ay denomination noon. At ang kanya pong turo, teaching moral looseness. So itinuturo yung hindi pagpapahalaga sa kagandahang asal. Kaya nga naman tinan nyo ano yung mga kabataan natin ngayon. Marami sa mga kabataan ngayon, ang hanap ay away. Marami sa mga kabataan ngayon, mahilig magbuli. Marami sa mga kabataan ngayon, kakaiba ang pag-iisip. Diba? Na sinasabi nilang gagawin ko ito sapagkat hindi naman ako mapaparusahan. Na talagang ang mga kabataan ngayon, marami sa mga kabataan ngayon, gumagawa ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya salamat sa mga kabataan nandito na talagang kayo ay mayroong magulang na mga Diyos, na mayroong nagturo sa inyo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Maaari na papansin niyo yung mga laman ng balita. Mga kabataan, binugbog ang teacher, hindi lang nakapasa sa exam, binugbog na. So iba ang kabataan ngayon. Iba ang kabataan noon. So sana napapanood na rin yung para pinaka-speech or declaration ng isang estudyante. Kabataan noon, kabataan ngayon. Kabataan noon, masaya na sa 5 pisong baon. Kabataan ngayon, hindi makapasok ng walang jowa. Diba? So yan ang kabataan noon at kabataan ngayon. So talagang ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. So yun po si Nicolaitans, early sect, teaching moral looseness, Nicolaitans who attempted to use Christian liberty. So itinuturo ni Nicolaitans yung kalayaan ng mga Kristiyano na ito po ay bilang excuse for self-indulgence. Opo, tayo binigyan ng kalayaan. Pero hindi ibig sabihin ito, malaya na tayong gawin ang lahat ng gusto natin. Na kahit mali ay gagawin natin. Hindi po gano'n. Amen? So yun po yung turo ni Nicolaitans na talagang teaching attempted to use Christian liberty as an excuse for self-indulgence. Ano po yung self-indulgence? Ito po yung self-importance. May tinuturo ng Nicolaitans na ito, pahalagahan mo ang iyong sarili. Yun po ang laging kanyang turo. Mahalaga ang sarili mo. Pero ano ba turo ni Kristo? If you follow me, deny yourself. Diba? So, ano ba yung self-importance? Ito po yung pride. Ito yung pagyayabang. Yun po yung self-importance, pride, carnality. Yun po ang turo ni Nicolaitans, gluttony. Ano yung gluttony? Matakaw. Saan matakaw? Maraming ganyan ngayon. Matakaw sa pera. Matakaw sa kapangyarihan. Kaya talagang bilyon. Ang sarap ng kanilang buhay. Pero ang maraming Pilipino ang naghihirap. Napakarami nilang sasakyan. So yung gluttony, sobra po silang sakim sa kapangyarihan, sa kayamanan, and immorality. Ito po yung self-indulgence, immorality. So yun po ang itinuturo ng Nicolaitans na ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ay pagtuturo na ibigin ang sanglibutang ito. Yun ang turo ni Nicolaitans. Ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Ibigin mo ang iyong sarili. Kaya, tinanong po ang Revelation chapter 2 verse
14 and 15. 14, 15. But I have a few things against thee. So yan po, may ito na namang laban ng Panginoon. Because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So yun po yung tinuturo po ni Nicolaitans, to commit fornications, immorality. Immorality. Verse 15. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Which thing I hate. So yun po ang isa sa mga turo ng Nicolaitans na ito. Okay lang yung immorality. Okay lang yung paggawa ng kasalanan. Basta hindi tumutulong sa kapwa, parang ganun po yan. Na parang pag tatakpan ang ginagawang kabutihan ang iyong kasalanan. Kailanman hindi kayang pagtakpan ng mabuti nating gawa ang ating mga kasalanan. So mga kapatid, ito ang turo ni Nicolaitans. Ano ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 and 16? 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So huwag natin iibigin ang sanglibutan ito. Huwag natin iibigin ang mga bagay sa mundong ito. And then, for all that is in the world, ano ba yung mga bagay na nandito sa mundong ito? The lust of the flesh. Yun po ang mga bagay na nasa mundong ito. Lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. Yan po, maraming tao ngayon ganyan, mayabang, pinapatiran ay kayabangan, maubos na ang yaman, huwag lamang ang yabang. Batanggin mo, diba? So, sino ba yung mga mayayabang? Ang mayabang ay talagang ayaw magpagamit sa Diyos, yung po yung pride. At hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, yan po yung mga talagang may pride. So, and then, nahihiyang mag-sorry. Diba? So, kung tayo po ay nagkamali, huwag tayong mahiyang mag-sorry. Kaya para sa mga anak na nandito, kung kayo meron kayong nagawang pagkakamali sa inyong magulang, minsan, nakikita ko sa mga kabataan, sila na nga ang mali, sila pa yung galit, sila pa yung nagdadabog. Diba? So, sana nagsosorry. So, yun po mga kapatid na sinasabi po dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And then, next, tingnan po natin 2 Timothy chapter 4, verse 10. 2 Timothy chapter 4, verse 10. For the love of money is the root of all evil. So yun po verse 10 pala, sorry. 2 Timothy pala yan, So 2 Timothy chapter 4, verse 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. So maraming Kristyano na po ngayon ng ganyan. Iniwan ang ministry. Iniwan ang gawain. Pinabayaan ang pagsamba. Pinabayaan ng prayer meeting. Pinabayaan ng choir. Pinabayaan ng soul winning. Bakit? Having loved this present world. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. And then 1 Timothy chapter 6, verse 10. Tingnan niyo po ang Bible. 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all evil, which wives have coveted after. They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So ako po nagpapasalamat talaga sa mga faithful Christian na nagbibigay ng kanilang tithes and offering. At tayo po ay nakakabayad ng ating pong dito sa bahay sambahan, 15,000 naman. So noong Thursday ba yun o Friday? Thursday I think. Thursday ay nag-deposit ako ng 5,000 para nga sa karagdagan na pambayad dito sa bahay sambahan.
So, yun po ay kinukuha natin sa tithes and offering. Kaya salamat doon sa mga faithful sa nagbibigay. So, yun po. At doon nga po, kung mapapansin ninyo, puro barya na yung binayad ko eh. Doon sa, kung nakapansin ninyo sa deposit slip, yung denomination ng 5 pesos, dalawa, 10 pesos. Yung 20 pesos, 7, 140. Diba? And then, yung hundreds ay 17 ba yun? 17. And then, ilan yung 500s? Tapos yung 1,000 ay dalawa. So, total is 5,000. So, yun po na talagang saig ang ating pong. Kaya wala din po akong kapera-pera noon sa aking pulsa. Pero ganun pa man, sabi nga po dito, for the love of money is the root of all evil. Kailanman hindi ko iniibig ang salapit. So huwag natin ibigin ang salapit. So napansin mo ba, Brother Edwin? Tinignan mo? Oh. Ilan? Ilan yung 20? 20 Ilan? Ito, 7. 50, 50 11. pesos, 11. 113. 500 Yan. 1K. So yun po. So salamat sa mga nagbibigay. So mga kapatid, mga minamahal, ang turo ni Nicolaitans, ibigin ang mundong ito, ibigin ang kasalanan, ibigin ang pera. So yun po ang turo ni Nicolaitans. And then James chapter 4 verse 4. Tinan po natin ang James chapter 4 verse 4. Kaya mga kapatid, sana tayo may maging malingat sa ating pagkilos. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. Ang pakikipagkaibigan sa mundong ito, iniibig mo ang mundong ito ay pakikipaglaban sa Diyos. And then, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Marami ng Kristiyano ngayon, kinaibigan ang mundong ito, wala sa ministry. Kinaibigan ang mundong ito, hindi na nagagamit sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po yung salita ng Diyos, hindi ito aking salita. So sinasabi po dito na talagang, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. So yung buhay natin, kapatid, you can work, you can graduate without leaving the ministry. Hindi naman inalis sa atin huwag na mag-aral, hindi naman sinabi sa atin huwag na magtrabaho. Pero huwag pabayaan ang ministry. Sino po mga kapatid, mga minamahal, na talagang this world is not our home. Hindi naman ito yung ating tahanan eh. Gusto nyo bang mamalagi dito magpakailan pa man? Walang forever dito. Diba? Mayroon bang forever dito sa mundong ito? Ay maraming tao, nagpapatayo ng maraming bahay. Maraming tao talagang bili ng mga sasakyan. Marami na sasakyan pero bili-bili. Diba si Vizcaya? Sorry, nabalita naman yun, diba? Ang daming sasakyan. Pero ang tanong, huwag mo siya, ito sasabihin ko, huwag nating tularan. Sapagkat lilisanin natin ang mundong ito. This world is not our home. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 11. Tingnan po natin. 1 Peter chapter 2 verse 11. Sabi po dito, verse 11, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims abstain from fleshly lusts, which war against the soul. So, tayo po ay estranghero, manlalakbay dito. This world is not our home. Meron tayong awitin ganyan, di ba, Brother Luis? Yun. I'm just a passing through. Tayo ay dadaan lang dito. So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin ipigin ang mundo ito. Then Hebrews chapter 11 verse 13, tinan po natin. Hebrews chapter 11 verse 13. Sabi po dito, these all died in faith, not having received the promises,
but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So tayo po ay strangers and pilgrims. Estranghero at maglalakbay lang tayo dito. So ibibigay ko na lang po yung ibang mga talata. Isulat niyo po diyan sa mga nagsusulat. Ephesians chapter 2 verse 19, Ephesians 2:19, Philippians 3:20. So yan po yung mga patunay na ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Tayo po ay manlalakbay lang dito. This world is not our home. This world is hopeless and horrible. Kaya huwag nating ibigin ang mundong ito. So ito po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi na ako nag-aangad ng magandang bahay. Ay baka pamaya, puputok ng bulkan, hindi pamaya, mag-ibati lang kagad. Diba? Hindi ako nag-aangad ng maraming sasakyan. Isa lang naman ako, hindi ko naman yung kaya i-drive na sabay-sabay. So mga kapatid, mga minamahal, this world is hopeless and horrible. Kaya mga kapatid, kung ako man ay naupa, kontento na ako doon sa aking naupahan. So maaaring maliit lang yun, pero masaya na ako doon kahit nag-iisa. Diba? So this world is hopeless and horrible. Ephesians chapter 5 verse 16, tingnan niyo po. Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. So ang panahon ngayon ay pasama na ng pasama. Talamak na naman ang mga kriminalidad, talamak na naman ang mga nakawan, patayan at ang mga trahedya na talagang kahit sa bansa makikita natin lindol, baha, sunog. Ayan ang ating mga nakikita natin digmaan. Kaya this world is hopeless and horrible. Kaya huwag nating ibigin ang mundong ito. Mga kapatid, huwag nating ibigin ang mundong ito. Redeeming the time because the days are evil. And then Matthew 24 verse 6 to 8, tinan po natin, tapos na po tayo. Matthew chapter 24 verse 6 to 8. Verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Ang dami ng kaguluhang nangyayari sa buong mundo. Kaya mga kapatid, huwag natin ipigin ang mundong ito na gaya ng itinuturo ng iba. So, ang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. And then tuloy po natin, for nations shall rise against nations and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Marami na po nagugutom ngayon. Maraming nagugutom ngayon. Listen mga kapatid, huwag sayangin ang pagkain. Kapag kumuha ng pagkain ay ubusin. May maraming ang nagtitira ng pagkain. Sana maranasan yung bumili ng bigas. Sana maranasan yung magluto. Para maranasan nyo, hindi pala madali ang magsaing, hindi pala madali magluto, hindi pala madali ang kumita ng pera, at para masabi nyo, ma-realize nyo, dapat ay talagang inuubos ang pagkain, hindi sinasayang ang pagkain. So maraming nagugutom ngayon, kaya talagang this world is hopeless and horrible. Tapos gano'n na lamang kung magtapon ng pagkain, magtira ng pagkain, ay sa aso na lang ito. Ano kaya nararamdaman ng mga nagluto? Diba? Sino sa dito ang nagluluto? Yan. Sagutin nyo ha. Anong pakiramdam ninyo kung hindi inuubos na inyong mga anak ang inyong niluto? Nagagalit. Diba? At sinasabi ninyo, itong mga anak kong ito, marami nagugutom, pero kung tapos sila naman, sinasayang lamang ang pagkain. So yun po, na talaga sinabi po dyan, famines.
And then, ano pa sabi po dito? Pestilence, ang daming mga salot, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. So lahat ito ay pasimula ng kalungkutan. So mga kapatid, this world is hopeless and horrible. So yun po, so tapusin ko na po, to God be the glory. Tapos na po tayo na talagang the Lord Jesus Christ, mga kapatid, mga minamahal, hates those believers who left the ministry, who labor not for the ministry, and who love the word and not the ministry. Nais ng Diyos makita sa atin, pinapahalagahan natin ang ministry, minamahal natin ang ministry, huwag natin iwan ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen po ba? To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung ko, pumigil, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Muli, salamat po. Kami po yung ipagpilipon sa oras nito. Salamat po sa inyong banal na salita na nakaya. Salamat po sa mga kapatirang nagtatapat. Dalangin ko po aming Diyos na inyo pong mga banal na salita ay tumingo sa puso at isipan ng bawat isa. Na talagang sila po, anuman ang dumating na pagsubok sa kanila pong buhay, sila po ay patuloy na maglingkod sa iyo, magpagamit sa ministry o pabayaan ang ministry. Na hanggang sa pagbabalik po ng aming pong Panginoon Jesus, nawa kami po ay patuloy na matagpuan na naglilingkod po sa inyo. Naglilingkod ng buong puso at may katapatan. Ama, pagpalain po ang buhay ng bawat isa. Patuloy po silang bigyan ng kalakasan kalusugan, kalakasan spiritual. Pagpalain mo rin po sila financially. At salamat po Ama sa mga kapatiran na patuloy na nagtatapat sa pagbibigay ng tithes and offering. Salamat sa mga kapatiran na nagtatapat sa pagsamba. Dalangin ko na talagang kami po ay makadalo ng pagsamba na maghapon. Mga kapatid, mga minamahal, mayroon po tayong panambahan pa ngayong hapon. Nawa tayo po ay makita ng Panginoon na sumasamba pa rin hanggang hapon. Salamat po sa patuloy niyo pong desire na magamit sa gawain. At nakikita po ng Panginoon ang inyo pong mga paglilingkod. Nakikita po ng Panginoon ang inyo pong pagpapagal. At ito po ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Ito po ay gagantihan ng Panginoon. Salamat po at dalangin ko na kayo po sa patuloy na manguna sa lahat ng aming pong gagawin. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.